Okay, so video natin itong ating VLAN na naka-SQM. This is 8AX1800 quad core. Meron siyang dual band 2.4G and 5G and Wi-Fi 6 na rin siya. So pag ito yung gamit nyo, pag magpapalit kayo ng SSID, Tagalog lang natin para ano, ikakabit nyo lang dito yung laptop or desktop sa may port na to. So by the way, pag kumukonek ka sa ano, medyo alikabok na yung modem ko. Ginagamit ko kasi ito dito sa piso Wi-Fi ko rin. So pag gagamit ka ng ganito, usually ito yung pinaka, meron yung nakasulat dyan 1, ikakabit mo yan sa internet source. Tapos ito, ikakabit mo to yung katabi niya, ikakabit mo sa Orange Pi or Raspberry Pi or Mini PC, kung ano man yung ginagamit mo ano, piso Wi-Fi board. Tapos dito pwede mong lagyan ng LAN sub bendo or AP. So parang parehong-pareho lang talaga sa 5v5. Ang advantage lang ito is Wi-Fi 6 siya, tapos naka OpenWRT, and yun nga, marami kang pwedeng gawin sa OpenWRT. So kung magpapalit ka ng Wi-Fi name or meron kang i-adjust sa router, kabit mo lang dito, tanggalin mo muna yung Orange Pi or Raspberry Pi o kung ano mang bendo mo, ikakabit mo muna dyan yung desktop or laptop. So pwede ka rin mag-change via wireless, although hindi ko pa nagawa ng video, pero yung problem sa wireless, mag-change ka sa wireless is, syempre, papalitan mo yung Wi-Fi, pa-DC-DC ka doon, kasi kung magpapalit ng Wi-Fi, madi-DC naman yung cellphone mo. Hindi katulad ng ganito, automatic na. Okay? Tapos, ang maganda dito, mabilis din. So, mag-open ka lang ng Chrome or Mozilla or anything. So, i-type mo lang 192. Pag galing sa amin yung VLAN, 192.168.199.1. So, meron siyang, syempre, password. Username and password. I-send ko lang yung password sa inyo. So, yan. So kung magpapalit ka ng Wi-Fi name, pupunta ka lang sa network, then wireless. Okay. So meron ka ditong, nilagay ko pangalan is piso Wi-Fi. Ito yung 2.4G, yung sa taas. Ito yung 5G. Kaya makita mo man yan dito. Ito naman yung 5G. Makita mo rin sa channel. Ito channel 1, ito channel 36. So malalaman mo na 5G ito. So ito yung 2.4G. Let's say palitan ko yung pangalan. Lagay ko siya piso Wi-Fi. Lagyan ko ng word na bendo. Capital V. So sa sa Wi-Fi 6, better kung gagawin mo ng same name, yung 2.4G and 5G, kasi kung Wi-Fi 6 kasi yan, nag-auto switch din yan. So yan, sabi siya ng pending, hindi pa napalitan, kasi kailangan mo tong i-click kung gusto mong palitan. Pero pwede mong mag-edit ka muna, edit mo muna silang dalawa, tapos saka mo i-save. Yung save and apply. Okay, so mag-click mo dito yung save, pero hindi pa yan siya ma-apply. Yan, nagsabi siya pending changes. Pero pag i-click ko ito, mapapalitan na yan siya. So again, usually ginagawa ko sa Wi-Fi 6 na router katulad nito is yung ano niya, yung Wi-Fi name niya is pareho lang yung 2.4G and 5G. So pag i-click mo yung save and apply, ma-apply na yan siya. So makita mo from piso Wi-Fi, magiging piso Wi-Fi bendo na. Yan. So yun. Ano pa ba? Sa SQM nito, punta ka sa networks ng SQM, pwede mong i-adjust dito yung kapag marami ka talagang users tapos medyo nahihirapan na yung internet mo. So, pag let's say for example, ang speed mo is 30 Mbps, pwede mong i-click ito. Pwede mong i-click ito. Then, let's say, gawin mo itong kapag 30 Mbps, mga 25,000 lang. Pag 30 Mbps lang yung speed mo. Okay. Bali na bibigyan mo siya ng extra 5,000, 5,000. Pwede mo siyang kbps kasi ito, no? So, pag 30 Mbps kasi yan, 30,000 kasi ang 30 Mbps kapag KB. So, bibigyan mo siya ng 5,000 kbps para sa auto-adjust or para sa SQM niya. So, sa discipline, usually cake, piece of cake. Pwede mong gawing layer cake, depende sa'yo. So, piece of cake lang ginagamit ko mostly. Then dito, none lang. So, pwede mong i-click ito. Kung gusto mong i-disable naman yung SQM kasi ayaw mong, ayaw mo siyang gamitin, so pwede mong i-disable yan. Then, save and apply lang. So, wala naman akong binago. So, yun lang ang Wi-Fi. Wala namang babago dyan. Kasi disabled pa rin yung SQM na instance. So, yun. I guess that's all. Ganun lang kapag mag-edit ka ng Wi-Fi name. Better kung mayroon kang laptop or desktop. Tapos, kakabit mo lang ng ganyan. Tapos, yun lang. Very easy steps lang. Direct to the point lang. Pinakita ko lang yung mga advantage ng gumagamit ng SQM na routers. Especially sa mga katulad itong ginagamit sa VLAN.